The anger itself is not a sin, but the strong emotion, unrestrained, can lead very quickly to a sin. Yan, hindi kasalanan yung pagkagalit mo, pero yung simbuyo ng iyong damdamin, yun ang naglilid para ka makagawa ng kasalanan. Kasi anong nagagawa mo? Ah, yan, bad words na, mas na nagmumura ka na, tapos kung ano na yung mga sinasabi mong nakakasakit din sa damdamin ng kapwa mo. And then sunod nun, verbally, yun nga, verbally abused, physically abused, yan, nasasaktan mo na yung kapwa mo, sinasaktan mo na, or next naman ay nagbabasag ka na, nagwawala ka na. Yun yung naglilid na ng kasalanan, yung ginagawa mo na dahil hindi mo na nakontrol ang iyong emotion. Hi guys! Today video guys, panibagong topic na naman tayo. Siguro maraming makakarelate dito. It's all about anger. Madaling magalit, mabilis magalit, parang mayroong dragon sa kanyang pagkatao. Makanti mo lang, galit agad. Masagot mo lang, galit agad. Parang lahat yata ng galit sa mundo, inangkin niya na. 'Di ba? Parang hindi hindi man lang huminahon, hindi man lang mag-isip. So, yun ang aking topic. It's all about anger. Siguro, tingin ko kailangan ng anger management. So, ano nga ba tong anger? Anger issues often stemming from difficulty managing frustrations or underlying emotions can manifest as frequent anger outburst, yung mabilis sumabog ang galit, or difficulty controlling reaction, and nagre-react agad, to triggers affecting relationships and well-being. So, if you find yourself frequently feeling angry, reacting impulsively, or expressing anger in a harmful way, seeking support or professional guidance for anger management can be beneficial. So, ito pala guys yung about anger. Meron na po ngayon na ginagawa rin counseling, and nagagamot na rin to. Pumunta lang sa counseling, anger management, parang para mawala, kasi mahirap ang mayroong anger management. So ito ang mga breakdown ng anger issues and potential solutions. Frequent anger, ito yung madaling magalit at mabilis magalit at palaging nagagalit. And ang sunod naman ay outburst of anger, experiencing temper tantrums or episodes of rage. Ayun, sumabog sa galit. Yun naman yun ang ang outburst of anger. Difficulty controlling anger, ito naman yung not being able to calm down or manage anger effectively. Next naman ay aggressive behavior, acting in a way this is verbally or physically abusive towards others. Ayan yung mabilis magalit na ginagamitan ng dahas at mga bad words, yung nananakit, ganun. At next naman ay regretting action taken while angry, feeling remorse for what you said or did when angry. Ito naman yung nag-regret
nang dahil sa nagawa niya, yan, feeling remorse na. What you said and when you angry. So, ito naman guys, yung mga cause kung bakit nagiging magagalitin ng isang tao at bakit parang dragon, mayroong dragon sa katauhan niya. Ito yun. One is underlying mental health conditions. Depression, anxiety, and other mental health condition can contribute to anger issues. Ayan, kung meron kang ganun, mental health. Merong depression, anxiety, condition. Next naman ay frustration or feeling powerless. Experiencing feelings of being blocked or unable to achieve goals can lead to anger. Ayan, yung parang nagagalit ka kapag ikaw ay parang walang magawa sa iyong sitwasyon, parang dinadaan mo na lang sa galit. Kasi nga, frustrated ka. Ayan, parang feeling down or feeling blah. Ganyan. Next naman ay traumatic experiences. Past trauma can sometimes manifest as difficulty managing anger. Yung mga trauma na. Parang may mga experience silang kakaiba. Kaya, pag na-trigger yon, ayan, mabilis silang magalit. Doon nila binubunton. Kaya sila mabilis magalit. Parang nakanti mo yung kanilang, experiences na hindi maganda. So, next ay learned behavior. Modeling aggressive behavior seen in family or culture can impact anger management. Ayan naman. Sa pamilya naman to tungkol sa kung ano yung kinagisnan mo sa iyong pamilya. Yan. Kung bakit mayroon kang anger. At ang last ay substance abuse. Common to dati. Actually ngayon, dumadanak na naman. Substance abuse. Alam niyo na po kung ano yun. Substance use can negatively impact anger regulation. Siyempre, malakas ang tama nun. Kapag natripan ka at kung nakanti mo siya, ayan. Siyempre, may magagawin ng masama. 'Di ba? Kasi nasa level ng high substance abuse. So, ito naman guys, ang tungkol sa how to manage anger. First ay identify triggers. Yan. Ano nga ba yung nakakapag-trigger ng galit mo? Recognizing situation or people that tend to make you angry. May mga tao kang pag nakita mo parang kumukulo na agad yung dugo mo. At mayroong mga sitwasyon na bigla ka na lang nainis or nagalit. May mga instance, ganon, na mga sitwasyon na nag-trigger ang iyong anger. Kung halimbawang may mga sitwasyon na ganon, pag-aralan mo yung sitwasyon para yung emotion mo kailangan matuto kang i-handle. Kasi mahirap din yung laging galit. Baka mamaya bigla ka na lang atakihin, na high blood ka na dahil or atakihin sa sakit sa puso. Tapos ano sunod dun? O, di ba? Kaya identify mo kung ano yung nagti-trigger sa iyong anger. Next naman ay practice relaxation techniques. First daw ay deep breathing. Parang ko rin to na Ayan, hingang malalim. Yung iba pa nga parang mayroong paper bag na maliit or supot, yan. Parang nabi-breathe in, breathe out sila doon. Parang ganun. Para magkumalma. Ganun. Ibi-breathe in, breathe out mo. Yung iyong kasi parang kakalma yung iyong huhupa. Yun. Meditation, magmi-meditate ka. Ito daw ay nagtutulong mapahupa ang iyong galit. Journaling, yan. Isulat mo. Writing down your thoughts
and feeling about anger can help process your emotion. Write down mo yung mga sitwasyon, kung ano yun, isa-isahin mo, at pag-aaralan mo yun. Para maibsan, wala kung ano man yung bumabalot sa iyong galit na nararamdaman mo dyan sa iyong katauhan. At next naman ay communicate effectively. Expressing your needs and feelings assertively instead of explosively. Makipag-usap ka, mas magandang kausapin mo ng maayos, in a nice way, hindi yung bigla ka na lang bomba na parang sasabog. Explosive. Para ma-manage mo yung iyong galit, diba, lahat naman ng bagay nadadaan sa maayos na usapan, hindi yung bigla na lang bomba. Next ay seek professional help. Consider anger management therapy or counseling to develop healthy coping strategies. Ayan, yung katulad yung sinabi ko kanina, na kapag yung anger hindi mo na kaya, lumalala na, kasi di ba may mga galit na nagbabasag, tira ng gamit. Mayroong galit na nananakit ng tao. Mayroong galit na iba na yung ginagawa. So kaya kung hindi mo na makayanan yun, lumapit ka na sa counseling therapy para ma-manage mo at mawala yung anger. Kung natin mga kabataan ngayon na hindi mo lang maibigay, grabe na ang galit, nagtatantrums na, meron na silang anger. Habang bata pa lang ay ayusin na, iwasto na ang ugaling ganon para hindi nila malakihan. Kasi ang hirap ng may anger. Next naman ay support system. Reach out to friends, family, or support groups for emotional support. Reach out na sa ating mga kaibigan, sa isang grupo, umattend kayo ng mga ganong activity, sa iyong pamilya, mag-usap ng maayos. Ang sabi nga sa 1 Timothy 2:8, sabi ni Paul, reminds men to pray lifting holy hands without anger or quarreling. So yun guys ang aking ibinahaging video ngayon about anger. So I hope may natutunan po kayo. Please give it a thumbs up and subscribe na po kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakaka-subscribe. And don't forget, Jesus loves you so much. And God bless everyone. Bye.